Isang magandang umaga sa lahat ng naabot ng tinig na ito. At nais ko lamang po na bigyan ng kasagutan yung isang katanungan na totoo ba na kapag ang tao ay gumawa ng masama, siya ay mapupunta ng impyerno. At kapag ang tao ay gumawa ng mabuti, siya ay mapupunta sa langit. Now, dito natin mababasa sa aklat ng Lucas chapter 23, yung tagpo na kung saan ay marahil alam na ng maraming tao. No, ito po yung tagpo ng ating Panginoon at nung kanyang dalawang kasama na salarin na magnanakaw, na isa ay nasa kaliwa at isa ay nasa kanan. No? Dito natin mababasa sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 39. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesayas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso." So dito natin makikita na kung saan ay makikita natin na mayroong dalawang tao na nakasama ang ating Panginoon. Doon sa krus na kapwa niya na naibitin, no, na parusahan doon sa krus. Na makikita natin yung isang tao, yung isang salarin, ay tinuya niya ang ating Panginoon. Sabi niya, "Hindi ba ikaw ang Mesayas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." At sinaway siya ng kanyang kasama. Sabi doon na, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na." So doon natin makikita na yung magnanakaw sa krus na nakasama ng Panginoon, siya ay naligtas. Siya ay nakasama ng Panginoon sa langit. Bakit? Doon natin makikita na siya'y gumawa ng masama. Siya'y magnanakaw na patunayan na sila'y makasalanan. Bakit siya ay naligtas? Bakit siya ay isinama ng Panginoon sa paraiso? Dito natin makikita yung ginawa nung magnanakaw sa krus. Una, nung kanyang sabihin, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" So, ibig sabihin, ang kanyang pagpapakilala kay Jesus ay Diyos. No, ang pagkakakilala niya kay Jesus ay Diyos. Nung kanyang sabihin, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" Ibig sabihin, yung una po ay kinilala niya na si Jesus ay Diyos. No, kailangan po natin na kilalanin si Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kabayaran upang ang sangkatauhan ay magkamit ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ang sangkatauhan ay magkamit ng kaligtasan. Kaya pangalawa, sinabi niya doon, "Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa." So, pangalawa,
inamin niya na sila ay nagkasala, at sila'y makasalanan. No? Sinabi niya na natural lamang na tayo'y parusahan dahil ito sa ating ginawa. So, umamin siya na siya ay makasalanan, na siya ay nagkasala. So, kailangan nating aminin na tayo ay nagkasala, sapagkat sabi ng Biblia sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi ng awit 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako ay isilang. Sabi ng Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, yun ang ginawa nung magnanakaw na yon. Inamin niya na sila ay nagkasala at sila ay nararapat lamang na parusahan ng ganong uri ng kamatayan. Pangatlo, nung kanyang sabihin na si Jesus ay walang ginawang kasalanan, sabi niya doon, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. No? Kinilala niya na si Jesus ay walang ginawang kasalanan. No? Kung bakit naparusahan ang Panginoon, marahil alam niya na kung bakit ang Panginoon ay pinarusahan sa ganong uri ng kamatayan. Kasi kinilala niya walang kasalanan si Jesus. Walang kasalanan ng Panginoon. At pang-apat, nung kanyang sabihin, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. So, ibig sabihin na alam niya na si Jesus ay muling maghahari. Alam niya na walang kapangyarihan sa Panginoon ang kamatayan. Kaya ito nga ang totoong nangyari dahil sa ikatatlong araw na buhay nga muli ang ating Panginoon. Hindi niya tiningnan si Jesus na kapareho at kagaya niya na nakapako, duguan, na walang magawa sa kanilang sarili. Ngunit, tiningnan niya ang Panginoon, hindi sa ganoong uri ng kalagayan na kagaya niya. Kaya ano ang nagtulak doon sa magnanakaw sa krus? No? Para sabihin at ipahayag iyon, na Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang nagtulak sa kanya kung bakit ipinahayag niya iyon, yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Kaya ano naging tugon ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kaya isipin ninyo, kaya kung tayo ang lalagay sa sitwasyon ng magnanakaw na yon, marahil mismo ang kanyang pamilya ay itinakwil na siya. Kasi ikaw ba naman maibilad ka sa ganong kahihiyan sa harap ng maraming tao na ikaw ay ipapako at ipapakita sa napakaraming tao na ikaw ay napatunayan na magnanakaw o salarin, na ikaw ay totoong nagkasala. Baka mismo pamilya mo ikahiya ka, itakwil ka. Pero ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang Panginoon. At ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa na makapagliligtas sa kanya, ang Panginoon. Sapagkat naniwala siya na marahil yung tagpo na yon na kanilang pagkakapako ay maaaring yun na ang maging katapusan ng kanyang buhay. Pero siya ay nanampalataya na siya ay isasama ng ating Panginoon sa paraiso. Ang isa na salarin na hindi naligtas kasi hindi siya naniwala. Hindi siya nanampalataya kay Jesus. Tinuya niya ang ating Panginoon. Sa halip na siya ay sumampalataya, kilalanin na si Jesus ay Diyos, aminin niyang sila'y nagkasala, aminin niyang sila'y makasalanan, at siya'y sumampalataya kay Jesus, hindi niya ginawa kaya hindi siya naligtas. Pero yung isang magnanakaw na nagtanggol sa ating Panginoon,
Naligtas siya sapagkat siya ay sumampalataya nung kanyang sabihin, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kaya sabi ng Biblia sa Roma 19, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at ikaw ay mananalig ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun ang ginawa ng magnanakaw sa krus. Kaya yung kanyang sinabi na, Jesus, alalahanin mo ako. That time, yung time na yun mismo, tumugon ng Panginoon. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Alam niyo po, bagamat masaklap man ang kinamatay ng magnanakaw na yon, kasi nung sila po ay para po masiguro na sila ay patay na, binali po yung kanilang butok para lang masiguro na sila ay patay na. Bagamat masaklap man ang kanya naging kamatayan, pero kung ako po ang tatanungin, higit na mas maganda yung kanyang magiging kalagayan, sapagkat mismong Diyos yung nagpahayag at nagsabi sa kanya ng katiyakan ng kanyang kaligtasan sa langit. Di ba gaano kasarap mapakinggan mismong si Jesus? Mismong ang Diyos ang magpapahayag at magsasabi sa iyo na ngayon din, isasama kita sa paraiso. So dito natin makikita na isang taong masama, magnanakaw, makasalanan, na patunayan, pero makikita natin na punta siya sa langit. No, kaya tandaan natin, ang pagpunta sa langit, tandaan natin, hindi po sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi ko sinasabing hindi tayo gumawa ng mabuti, pero tandaan natin, ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magdadala sa atin sa langit. Kailangan nating sumampalataya kay Jesus. Kailangan nating manampalataya kay Jesus. Kailangan natin siyang kilalanin bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Dahil sabi ng Biblia sa 1:18-19, hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sabi ng ikalawang Tesalonica 1:8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita patungkol sa Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya sa lahat po ng naaabot ng tinig na ito yung pagkakataon. Kailangan nating sumampalataya kay Jesus para po tayo ay makarating ng langit. Dahil sabi nga ng Panginoon sa 1:14-6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi ang ating mabubuting gawa, sapagkat ito ay maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Walang matuwid, wala ni isa. Sabi ng Roma 3:10. At ang sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan natin si Jesus para po tayo ay maligtas. Kailangan po natin ang mabuti nating gawin ay sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Efeso 2:8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo.
At ang kaligtasang ito'y hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya sa lahat po ng naaabot ng tinig na ito yung pagkakataon. Marahil ang sitwasyon at kalagayan mo tulad din ng magnanakaw sa krus. Wala ka ng pag-asa. Maaring hinatulan ka na ng mga taong nakapaligid sa iyo. Marahil sobra ng dami ng kasalanan na nagawa mo, na para bang pakiramdam mo wala ng taong nagtitiwala sa iyo, wala nang nagmamahal sa iyo, na para bang pakiramdam mo na wala ka ng pag-asa. Tandaan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Yung magnanakaw na yon, hindi tinanong ng Panginoon ano ang kanyang natapos. Hindi tinanong ng Panginoon ano ang kanyang nagawang mabuti. Hindi tinanong ng Panginoon kung ano ang kanyang relihiyon. Hindi tinanong ng Panginoon kung siya ba ay may inapakan tao o inagrabyado. Hindi tinanong ng Panginoon kung meron ba siyang relihiyon na doon na siya ipinanganak, doon na siya mamamatay. Walang itinanong ang ating Panginoon kung meron ba siyang mga tinulungang tao. Ang taging naging tugon sa kanya ng Panginoon nung sinabi niya sa Panginoong Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang tanging naging tugon ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya kaibigan, ano man ang takbo ng buhay mo, gaano man kasama ang pinagdaanan mo, gaano ka man kasamang tao, tandaan mo, ang Diyos ay handang magpatawad. Handa ka niyang patawarin. Gaano man kadami, gaano man kadumi, gaano man dami ang iyong nagawang kasalanan. Sabi ng Isaiah 1:18, sabi ng Diyos, hali kayo, magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng mga iyan. Kayo may maruming-marumi sa inyong mga kasalanan, kayo ay magiging busila sa kaputian. Tandaan mo, kaibigan, handa kang patawarin ng Diyos. Handa kang bigyan ng pagkakataon ng Diyos. Handa kang baguhin ng Diyos. Handa kang iligtas ng Diyos. Hindi pa uli ang lahat. Habang ikaw ay may buhay, habang ikaw ay may hininga, habang ikaw ay may lakas, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia, sa aklat ng 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi niya pa tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Kaya bago ako magtapos, ito yung pagkakataon. Kung nais mo na isama ka din ng Panginoon sa paraiso tulad ng magnanakaw sa krus, ito yung pagkakataon. Ako po'y mananalangin. Sabihin lang po natin yung ganitong panalangin. Sumabay po kayo kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan. Nais mo ng buhay na walang hanggan sa langit. Nais mo ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Nais mo ng pagbabago sa madilim at magulong sitwasyon ng iyong buhay. Ito yung pagkakataon. Sumabay ka sa maikling panalangin na aking babanggitin. Sabihin mo ang ganitong panalangin. Sabihin mo sa oras na ito, ng taos sa iyong puso, ng may pananampalataya. Ariin mo ito na personal mong dalangin sa Diyos. At ang kaligtasan sa oras na ito ay inaalok sa iyo ng Diyos. Sabihin mo lang ang ganitong panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po ay nagsisisi at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay.
Itala niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran at kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin iyon at ikaw ay sumampalataya ng buong puso sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia sa 1:1-12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, binabati kita sa pagsampalataya mo kay Jesus. May buhay na walang hanggan. Meron ka ng kaligtasan. Kaya sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, maraming salamat. Ako po'y mananalangin, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat nakikinig, ang bawat nanonood sa oras na ito. Lord, salamat sapagkat yung magnanakaw sa krus, na bagamat siya'y makasalanan, na siya'y salarin at magnanakaw, ngunit Panginoon, hindi mo ipinagkait ang kaligtasan sapagkat siya ay sumampalataya sa iyo. Ikaw ay kanyang kinilala bilang Diyos at umamin siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At siya'y sumampalataya nung kanyang sabihin, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Salamat, Panginoon, sapagkat at tulad naming mga makasalanan ay binigyan mo ng pagkakataon na maligtas. Ikaw ang siyang naging daan. Ikaw ang siyang naging tagapamagitan sa amin. Salamat po, Lord. Patuloy ka na magpala ng buhay ng mga tao na mananampalataya sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, Lord God, sa pasimula ng kanilang buhay, ng kanilang pagtanggap sa iyo, patuloy mo silang samahan. Patuloy mo sila, Panginoon, nagabayan, turuan at patuloy pang lumago at lumalim sa mga espiritual na bagay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat at nawa ay nakatulong po yung maikling mensaheng ito. At kung nais mo na ibahagi din ito sa iba, ay maaari mong i-share yung video na ito para malaman at maunawaan ng maraming tao na hindi lahat ng gumagawa ng masama ay mapupunta sa impyerno at hindi ang gumagawa ng mabuti ang mapupunta sa langit. Sapagkat dito natin nakita sa tunay na pangyayari doon sa magnanakaw sa krus, siya'y masama pero napunta siya sa langit. Kaya sa lahat po ng nabot ng tinig na ito, maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos.